Naalala ni Sung-ho ang nakakatakot na mukha ni Park Do-chin. Sabi ni Sung-ho, kailangang malampasan ito para maabot ang pinakamataas na antas. Ang mga mata ni Sung-ho ay puno ng determinasyon, kailangang malampasan ang limitasyon. Sa hapon sa high school, sinabi ni Rongmin, hindi ko gusto si Lee Sung-hyun, tanong ni Man-ho, bakit? Sagot ni Lee Sung-hyun, nakikita kong sobra siya, sinasabi niya sa atin na gawin ito at iyon. Sabi ni Man-ho, pero tama naman siya, ang totoo ay makakatulong ito kay Daegon. Tumingin si Rongmin kay Man-ho at sinabi, alam ko. Pero hindi iyon ang punto, ganoon lang ang nararamdaman ko, hindi ko talaga gusto ang lalaking nakasunglases na yon. Nagulat si Rongmin nang makita si Min-soo na dumaan sa harap niya, oh, Min-soo, hindi kita sinisisi. Sabi ni Rongmin sa grupo, hindi ko alam kung ganoon si Daegon, laban na lang maglaro ng video games para ma-relax. Nagbiruan ang lahat, totoo bang nakakapag-relax o lalo lang nagpapabigat hahaha, Rongmin, ingat sa dila mo. Dumilim na, sa isang gusali ng apartment, binuksan ni Lee Sung-hyun ang pinto. Tiningnan siya ni Madik si Yuke at sinabi, nandito ka na pala. Tumawa si Lee Sung-hyun at sagot, nagdarasal ka ba? Nandito na ba si Park Sung-us? Nakita na kita, kaya nandito na ako. Sagot ni Madik si Yuke, hindi pa. Tumawa si Lee Sung-hyun ng masaya, sinabi ko na wala siya. Matagal na mula nang iwan ko ang mga bagay sa paaralan. Tinanong ni Madik si Yuke, bakit ka nandito? Tumingin siya kay Lee Sung-hyun ng seryoso at tanong, ano ang plano mo? Sabi ni Lee Sung-hyun, huwag kang mag-alala, mangyayari ang lahat ayon sa gusto ko, may signal na darating kaya maghanda ka ng mabuti. Kailangang maghanda para sa paparating na bagyo. Sabi ni Lee Sung-hyun, huwag kang mag-alala, mangyayari ang lahat ayon sa gusto ko, may signal na darating kaya maghanda ka ng mabuti. Kailangang maghanda para sa paparating na bagyo. Sa mataas na gusali ng apartment, tumatawag si Park Sung-ri sa telepono, kuya, ano na? Lutong-luto na ba ang pagkain? Totoo ba? Habang nagbubura ng tuwalya sa katawan, sabi niya, gago ka, sinabi ko na huwag mong ilagay ang protina sa pagkain, ayoko niyan. Kainin mo na lang lahat. Tiningnan ni Park Sung-ri ang pera sa mesa, pera ba ito sa mesa? Ah, dapat sinabi mo agad, alam ko na. Sabi ni Park Sung-ri sa sarili, ano ba ito? Tinanong niya ang sarili. Ano na ba ang nangyayari kay Park Sung-us nitong mga araw na ito? Saan nanggaling ang perang ito? Sa Yilidel sa madaling araw ng sumunod na araw, isang binatang naka-sportswear ang nakatayo sa loob ng ilin. Si Baek Sung-ho ay tinutukan ang kalaban gamit ang kanyang kamao. Nagsimula ng kontrolin ni Baek Sung-ho ang sarili, ang kanyang kakayahan sa suntukan ay malinaw na umunlad. Agad niyang pinabagsak ang kalaban sa lupa at sunod-sunod na binugbog ang mukha nito. Ang mukha ni Baek Sung-ho ay nakatuon, ang mga kamay niya ay nakapit na parang kamao, isang kaklase ang nagtanong kay Sung-ho. Ang pangalan ay Baek Sung-ho, mula nang sinuri mo ang lead niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Mukhang mas bihasa siya sa suntukan ngayon, habang si Sung-ho ay nakaupo at nagsusulat, ang kaibigan ni Sung-ho ay nagtanong pa. Akala ko bigla kang nabaliw dahil sa ginawa mong hindi mo pa nagagawa dati. Kaya ngayon kailangan bang sirain muna ang leg bago makipaglaban? Sumagot si Sung-ho habang iniisip at tila may kakaibang pakiramdam. At nagpatuloy sa pagsusulat sa papel. Sumagot si Sung-ho habang iniisip at tila may kakaibang pakiramdam at nagpatuloy sa pagsusulat sa papel. Walang saysay ha? Ano? Sabi ni Sung-ho, ayon sa pagsusuri ko, malinaw na ang limitasyon. Sabi niya, hindi ka naiba sa ordinaryong tao. Narinig ito ng mga kasama ni Sung-ho, at napansin nila ang kakaibang reaksyon, tinanong ng isa sa mga kasama. Bakit bigla na lang ganito mula noon? Ito ay nangyari ilang taon na ang nakalipas, kaya ngayon sinasabi niyang walang saysay ito, taliwas sa pagkalito ng mga kasama. Naiintindihan ni Sung-ho ang ginagawa niya at inutusan ang lahat na tumigil. Dalawang kaklase ang naghahanda ng makipaglaban nang marinig ang tinig ni Gyu, biglang lumingon si Sung-ho at tumingin sa kanilang pinuno. Sinabi ni Sung-ho, 10 tao ang may espesyal na kakayahan. At si Baek Sung-ho ay inihanda para sa isang espesyal na pag-aaral tungkol kay Baek Sung-ho.
Si Baek Sung-ho ay nagulat nang magtipon-tipon sila. Sinimulan ni Gu na sabihin, kailangan ko ang tulong ninyo para sa espesyal na pag-aaral. Hinawakan ni Gu ang balikat ni Baek Sung-ho at tinawag siya. Paulit-ulit na tinanong ni Sung-ho ang naramdaman ni Baek Sung-ho noong pinahimatay niya ito. Ano ang naramdaman mo? Sakit? O naramdaman mo ba ang limitasyon? O may naramdaman kang kakaiba? Hindi naman. Kung ganoon, wala kang naramdaman. Nagpatuloy si Sung-ho pero ayos lang iyon. May espesyal kang papel. Pagkatapos ng klase, ang karamihan ay naguguluhan. Walang balita kaya lumipat sila sa isang abandonadong construction site ayon sa utos ni Sung-ho. Nagsimula ang kalituhan sa grupo. Hindi ko rin alam ang iniisip ni Sung-ho. Sabi ng mga kasama ni Sung-ho, ano ang pinag-uusapan nila? Tila ginagawa ni Sung-ho ang isang walang saysay na bagay. Lahat ay may sariling opinyon. Sige, alamin natin kung ano ang gagawin. Biglang may isang tao sa grupo ang tumawag kay Baek Sung-ho, at nagulat si Baek Sung-ho at nagtanong, ano? Sabi niya, mahalaga ang papel mo. Para simulan ang plano, ang unang hakbang ng mga kasama ay makipag-ugnayan kay Lee Ong-hyun at ipaalam sa kanya na baliw na si Sung-ho para maipasa ito sa grupo ni Daegun. Sa ganitong paraan, maaaring mahikayat ni Sung-ho ang grupo ni Daegun sa bitag. Tinanong ng isang kasama kung handa na ba silang lahat. Sige, simulan na. Si Baek Sung-ho ay natakot at nalito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili bilang pangunahing tauhan sa plano at nagtanong kung paano siya lalaban. Sabi nila, utos lang ito. Huwag kang magalit. Biglang sumuntok si Baek Sung-ho ng malakas sa mukha ng kalaban. Sa isang bahay, si Lee Sung-hyun ay palihim na lumalapit sa mga miyembro ng gang sa highway para mangalap ng impormasyon. Tinanong ni Lee Sung-hyun, kumusta ang kalagayan ng grupo? Medyo magulo. Sinubukan na naming makipag-ugnayan kay Duguming at sa isang bahay, si Lee Sung-hyun ay palihim na lumalapit sa mga miyembro ng gang sa highway para mangalap ng impormasyon. Tinanong ni Lee Sung-hyun, kumusta ang kalagayan ng grupo? Medyo magulo. Sinubukan na naming makipag-ugnayan kay Duguming at kay Baek Sung-ho pero hindi pa kami nagkikita. Mukhang totoo ang mga chismis. Tumingin si Lee Sung-hyun sa telepono at mumiti. Kahit na medyo nalungkot na hindi siya makapagsabi sa mga kaibigan dahil may emergency, sinabi ni Lee Sung-hyun, pasensya na. Aalis muna ako. At kumaway sa dalawang kaibigan. Tinanong ng isang kaibigan, aalis ka na ba? Paano ang seremonya? Gusto ko rin sanang makasama ka. Umiti si Lee Sung-hyun at sagot, ako rin. Hanggang sa muli. Nakipag-ugnayan si Lee Sung-hyun sa grupo ni Daegun para tingnan ang nangyayari. Daegun. Tumawag si Lee Sung-hyun. Nang makita ng mga miyembro ng grupo ni Daegun ang tawag, naiinis sila at sumagot mula sa likod. Ang kaibigan sa tabi ay nag-isip, bakit kaya tumawag si Lee Sung-hyun? Si Gu ay may inis na mukha at pinisil ang hawak niyang panulat. Iniisip na baka gusto niyang mabawi ang pagiging presidente sa anumang paraan. Hindi ko naman tinatanggap ang pera para magturo ng English. Tinanong ni Daegun kung saan, anong balita, pupunta agad ako. Matapos matanggap ang tawag at marinig ang buong kwento. Hindi siya nagduda at agad na sinabi kay Lee Sung-hyun na pupunta siya sa lugar ng kalaban. Agad na sinabi kay Lee Sung-hyun na pupunta siya sa lugar ng kalaban. Si Lee Sung-hyun ay nakatanggap ng video mula sa kasama ni Gu Sung-ho na nagpapakita ng mga estudyante sa grade 7 na nananakit ng isang tao. Sa tingin ni Lee Sung-hyun, ito ay utos ni Gu Sung-ho. Alam niyang ginagawa ito ni Gu para sa pag-aaral, pero hindi siya ang uri ng tao na gusto lang manakit ng basta-basta. Sa kanyang talino, naisip ni Lee Sung-hyun na ito ay isang panlilinlang, pero maghihintay muna siya kung ano ang susunod. Sa kabilang banda, nang marinig ang usapan ni Lee Sung-hyun at ng grupo ni Daegun. Agad na naamoy ni Do Hwan ang panlilinlang at mabilis na nakipag-ugnayan sa tatlong tagapagbantay para ipasa ang impormasyon. Sabi ni Do Hwan, tama seryoso ang sitwasyon, alam ko na. Si Lee Sung-hyun ay kahina-hinala, hindi ko alam kung ano ang balak niya. Mas mabuti pang tawagan mo siya kaysa ako, mas nakakatakot pa yon.
Sabi ni Manho, alam ko na, tatawagan ko si Lee Sung-hyun. Si Daegun ay nakaupo sa tabi nang marinig ang pangalan ni Lee Sung-hyun at tinanong, ano ang nangyayari? Sabi ni Manho, tumawag si Kim Do-hyun. Mukhang tumawag si Lee Sung-hyun kay Daegun, at ang narinig sa usapan ay may gulo sa construction site. Nagulat si Daegun at sinabi, dapat direktang tawagan na lang si Lee Sung-hyun. Yirai, Senda ay talagang nararapat doon, kaya agad niyang inutusan si Bang Ho na huwag nang kumain pa dito. Mabilis na tumayo at umalis na, tinanong ni Bang Ho kung alam na ba kung saan pupunta. Si Cha Ji-on-gu ay nahulaan na at sinabi ang lokasyon, na ito ay isang construction site. Ang grupo ba ay nag-hire kay Sebes para mag-practice ng paglipad papunta doon? Malapit lang dito ay may isang construction site, kaya sinabi ni Cha Ji-on-gu na pwede itong lakarin. Iisa lang ang lugar na yon at syempre, naglakad silang lahat papunta sa abandonadong construction site. Nang malaman ni Lee Sung-hyun ang plano ni Sung-ho, agad siyang pumunta sa abandonadong construction site ng maaga. Iniisip ni Lee Sung-hyun na mas mabuting mauna. Ito ang construction site na ipinadala ng taong iyon ang lokasyon, mas mabuting maaga kang dumating. May kaunting oras pa bago makarating. Matapos magmasid-masid sa paligid, natagpuan ni Lee Sung-hyun ang isang magandang lugar para manood ng palabas ng tahimik. Isang gusali kung saan malinaw niyang makikita ang construction site. Akarating. Matapos magmasid-masid sa paligid, natagpuan ni Lee Sung-hyun ang isang magandang lugar para manood ng palabas ng tahimik. Isang gusali kung saan malinaw niyang makikita ang construction site. Bukod dito, nang aksidenteng makita ang lokasyon ni Sung-ho, hindi rin napigilan ni Lee Sung-hyun na purihin ang kalaban, si Sung-ho. Mas kawili-wili kaysa sa inaasahan ko. Bumalik sa lugar kung saan nagaganap ang eksena, si Baek Sung-ho ay patuloy na binubugbog ng mga tauhan ni Sung-ho. Ngunit hindi pa rin alam ng mga tauhan ni Sung-ho kung hanggang kailan nila dapat ipagpatuloy ang pananakit. Hindi ko alam, sige lang, ipagpatuloy mo lang ang pananakit. Tanong ng isa sa mga tauhan kung kailan darating si Sung-ho. Hindi ko alam, baka nandito na siya, baka nasa isang lugar na siya ngayon. Isang madilim na sulok malapit sa pinangyayarihan ng pambubugbog, si Sung-ho ay nagmamasid gamit ang isang maliit na tubo. Bigla, may isang lalaki na pumasok at nagtanong, Sung-ho, kumusta ang pagsasaliksik? May progreso ba? Sagot ni Sung-ho, hindi pa. Kanina sinabi ko nang tawagan mo si Lee Sung-hyun para humingi ng tulong. Tinawagan na niya si Lee Sung-hyun at si Lee Sung-hyun at ang grupo ni Daegun ay paparating na. Sabi ni Duguming siguro darating sila ng maaga. Nang marinig ito ng kasama ni Sung-ho, napansin din niya ang presensya ni Daegun sa ibaba. Oh, tingnan mo, nandyan siya. Tinanong ng tauhan, siya ba si Daegun? Nag-isa lang ba siya? Sa bahagi ni Daegun, pagdating niya ay agad siyang nakipag-ugnayan kay Lee Sung-hyun, nandito na ako. Nasaan ka na? Tanong ni Lee Sung-hyun. Nandito na si Daegun? Pasensya na, bigla akong nagkaroon ng bagay kaya siguro darating ako ng huli. Sabi niya, nasa itaas ako, ikaw na ang mauuna. Sagot ni Daegun, hindi na kailangan. Hindi mo kailangang dumating agad. Ngunit tumanggi si Lee Sung-hyun, delikado kung mag-isa ka lang. Dumarating na ako, sagot ni Daegun. Bahala na sayo, sabi ni Lee Sung-hyun, ngunit sa totoo lang. Nag-enjoy pa rin siya sa sariwang hangin sa rooftop. Maganda ang tanawin mula sa taguan niya. Iniisip ni Lee Sung-hyun na kahit ano paman, ito ang dahilan. Nakatingin si Lee Sung-hyun mula sa rooftop ng gusali pababa, iniisip ang mga susunod na hakbang. Nakatingin si Lee Sung-hyun mula sa rooftop ng gusali pababa, iniisip ang mga susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, plano niyang mag-obserba kay Daegun, ayos lang ba na dito na lang ako magbantay sa inyo dalawa? Ayos lang ba na dito na lang ako magbantay sa inyo dalawa? Bumalik sa lugar ng eksena, si Baek Sung-ho ay patuloy na binubugbog ng mga tauhan ni Sung-ho ng walang awa. Biglang may narinig na mabagal na mga hakbang mula sa itaas ng hagdan, kaya muling nabugbog si Baek Sung-ho. Nang makarating si Daegun sa itaas, ang tanawin sa harap niya ay isang pambubugbog sa grupo na nangyayari ayon sa plano. Nang marinig ni Sung-ho ang boses ni Daegun,
Tumingin ang lahat sa kanya at sinabi, gusto ko rin ang lugar na ito. Nang makita ang mga nang-aapi, nagalit si Dagon at naghanda na labanan sila. Kahit mamatay ako, walang makakaalam, sabi ni Dagon. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Sung Ho na may halong pagkalito at nagtanong. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Wala ba kayong koneksyon kay Sung Ho? Gar na ito. Wala ba kayong koneksyon kay Sung Ho? Tinanong ni Dagon na saan si Sung Ho. Hindi na kailangan sagutin, sagot nila. Pakiramdam ni Dagon, kung titingnan ang mga ito, malamang na nandito lang sila malapit. Bumalik sa taguan ni Sung Ho, tinanong ng kasama, nagsimula na ba? Ano ba itong research na ito? Bakit ginamit ang dahilan na pambubugbog kay Baek Sung Ho? Sagot ni Sung Ho, ang ordinaryong tao tulad ni Baek Sung Ho ay hindi makakagawa ng breakthrough sa ilalim ng limitasyon. Pinaniniwalaan na tanging ang mga pinili lang ang makakagawa nito. Na may malinaw na layunin para sa pagpapalakas ng kanilang sariling determinasyon. Tumingin si Sung Ho sa maliit na tubo at nagpatuloy, bagamat malakas ang mga ito sa klase 7, pangalawa lang sila sa atin. Ngayon, tanong ng kasama ni Sung Ho, hanggang saan ang inaasahan mo? Sagot ni Sung Ho, hindi ko inaasahan na lalakas sila. Isasakripisyo sila para kay Dagon, ayon sa impormasyon na nakuha, isasakripisyo sila para kay Dagon. Matutunan nila ang teknik na iyon at magiging mas malakas ng isang antas. Sa maliit na tubo at nagpatuloy, bagamat malakas ang mga ito sa klase 7, pangalawa lang sila sa atin. Ngayon, tanong ng kasama ni Sung Ho, hanggang saan ang inaasahan mo? Sagot ni Sung Ho, hindi ko inaasahan na lalakas sila. Isasakripisyo sila para kay Dagon. Ayon sa impormasyon na nakuha, isasakripisyo sila para kay Dagon. Matutunan nila ang teknik na iyon at magiging mas malakas ng isang antas. Ibinalik ni Sung Ho ang maliit na tubo at sinabi, iyon lang ang inaasahan ko. Mula sa likuran, may isang misteryosong tao ang lumapit at nagsabi, tinitignan mo ba ang mga kaibigan mo bilang mga biktima? Napakasama mo. Sagot ni Sung Ho, dumating ka sa tamang oras. Ang misteryosong tao na inaasahan ni Sung Ho ay si Sim Sangbo. Nakangiti si Sim Sangbo, pinagsama ang mga kamay at nagtanong, hindi ba ako huli? Un ay nagtataka kung bakit pinili ng kalaban ang paraan ng pambubugbog at sinabing pwede rin silang magpakita ng lakas. Ngunit sa sandaling ito, may isang batang lalaki na gusto ng one-on-one. Tinanong ni Dagon, gusto mo ba ng one-on-one? Sagot ng batang lalaki, iniisip ko na ang mga iba ay sagabal lang. Dahil isa akong outboxer tulad mo. Sa malayo, si Sung Ho at Sim Sangbo ay nakatingin sa construction site ng Gihong sa gabi, sa lugar ng konstruksyon. Sa isang walang taong silid, ipinaliwanag ni Sung Ho kay Sim Sangbo ang mga kailangan para maging mahusay sa pakikipaglaban. Kung ano ang kailangan para maging magaling. Ang sagot ay karaniwang dalawang bagay. Una ay ang lakas ng katawan at kalamnan na napapalakas sa pamamagitan ng ehersisyo at pagsasanay sa lakas. Kapag mas matagal ang pagsasanay, magkakaroon ng lakas ng kalamnan kahit hindi kailangan ng talento. Tinanong ni Sim Sangbo, at ano pa? Ipinaliwanag pa ni Sung Ho, ang pangalawa ay ang boxing na iyong sinasanay. Boxing, dagdag ni Sung Ho, ay ang teknik ng mga suntok na maaaring magdulot ng pinsala sa kalaban. Sa pamamagitan ng teknik na pagkontrol sa kalaban o teknik na pagwasak sa mga buto ng kalaban upang mawalan siya ng kakayahan sa laban. Dagdag ni Sung Ho habang hinahawakan ang kanyang kalamnan o teknik na nagpapahina sa kalaban hanggang sa mawalan ng malay. Ang lakas ng katawan at teknik ang karaniwang pinag-uusapan ng mga tao. Binanggit ni Sung Ho. Ngunit may isa pang mahalagang bagay na hindi mo kailangang gamitin ang katawan mo, kundi ang utak mo, iyon ay impormasyon. Sinimulan. Asanay. Boxing, dagdag ni Sung Ho, ay ang teknik ng mga suntok na maaaring magdulot ng pinsala sa kalaban. Sa pamamagitan ng teknik na pagkontrol sa kalaban o teknik na pagwasak sa mga buto ng kalaban upang mawalan siya ng kakayahan sa laban. Dagdag ni Sung Ho habang hinahawakan ang kanyang kalamnan o teknik na nagpapahina sa kalaban hanggang sa mawalan ng malay. Ang lakas ng katawan at teknik ang karaniwang pinag-uusapan ng mga tao.
Binanggit ni Sung Ho, ngunit may isa pang mahalagang bagay na hindi mo kailangang gamitin ang katawan mo. Kundi ang utak mo, iyon ay impormasyon. Sinimulan ni Sung Ho ang mas malalim na paliwanag, bago ang bawat laban, kailangan mong saliksikin ang impormasyon ng kalaban. Mula sa mga kahinaan sa teknik hanggang sa mga gawin ng kalaban. Pagkatapos ay suriin ang impormasyon at bumuo ng angkop na estratehiya upang mapanalo ang laban. Sinabi ni Sung Ho kay Sim Sangbo, pero ikaw, hindi ka pa nakikipaglaban kaya hindi mo alam. Naiinis si Sim Sangbo, ano ba yan? Sige, sabihin mo na. Sagot ni Sung Ho, akala mo ba niloloko kita? Tandaan, bago ang mga malalaking laban. Ang mga tinatawag na mandirigma ay palaging nagsasaliksik para makagawa ng estratehiya. Habang nakikinig si Sim Sangbo, lalo siyang nalilito at naiinis, ano ba yan? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Pakiusap. Ipaliwanag mo ng maikli. Nagbabala si Sim Sangbo, kung magpapatuloy ka, sasaktan kita ngayon. Hawak ni Sung Ho ang maliit na tubo at itinapat sa mata, ang dahilan kung bakit natalo ka kay Daegon. Iniisip mo ba na dahil sa lakas at teknik niya? Sagot ni Sung Ho, hindi, dahil kulang ka sa impormasyon, wala kang alam tungkol sa kanya. Mula sa eksena kung saan si Daegon at si Manho ay sabay kumakain sa kantina noon. Si Sung Ho ay habang nagmamasid sa kabilang panig ay nagsalita, ngunit alam niya ng mabuti tungkol sa iyo dahil kay Manho. Kaya naman alam ni Daegon kung paano patumbahin ka kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Sa laban na iyon, tinadyakan ni Daegon ng malakas ang kaliwang paa ni Sim Sangbo at iyon ang dahilan kung bakit natalo ka. Naalala ang imahe ng pagkatalo ni Sim Sangbo noon, patuloy na nagsalita si Sung Ho dahil hindi mo alam ang tungkol dito. Kaya ano ang magagawa mo kapag tinamaan ka, kung hindi ka sana ganoon kasakit. Narinig iyon ni Sim Sangbo at may pang-insultong sagot, syempre naman kung naintindihan ko siya, sigurado siyang patay na siya. Nang mabuti tungkol sa iyo dahil kay Manho. Kaya naman alam ni Daegon kung paano patumbahin ka kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Sa laban na iyon, tinadyakan ni Daegon ng malakas ang kaliwang paa ni Sim Sangbo. At iyon ang dahilan kung bakit natalo ka. Naalala ang imahe ng pagkatalo ni Sim Sangbo noon. Patuloy na nagsalita si Sung Ho dahil hindi mo alam ang tungkol dito, kaya ano ang magagawa mo kapag tinamaan ka? Kung hindi ka sana ganoon kasakit. Narinig iyon ni Sim Sangbo at may pang-insultong sagot, syempre naman kung naintindihan ko siya, sigurado siyang patay na siya. Ibinunyag ni Sung Ho ang kanyang intensyon, kaya ngayon iniimbestigahan ko si Daegon para maghanap ng paraan para talunin siya. Nagpasalamat si Sim Sangbo, salamat ha, pero bakit maliit lang ang tubo? Niduguming na nakatayo sa tabi habang iniisip si Sung Ho, Yelenan. Nagtataka siya tungkol sa investigasyong ito. Iniisip niya kung makakaya nga ba ni Sangbo talunin si Daegon. Malinaw na nakita niya na nakipaglaban si Daegon kay Park Du-chin. Tumingin siya kay Sangbo at naisip si Daegon na yon. Paano magiging kalaban ni Sangbo ang taong iyon, isa siyang halimaw? Sa silid na ginagawa sa loob ng bahay, tiningnan ni Daegon ang taong nasa posisyon ng pakikipaglaban. Ang posisyong ito ay ang taong nakatayo sa harap ni Daegon ay nagbabala, lumayo ka sa akin. Narinig ni Daegon iyon at naintindihan, balak mong gamitin ang maraming espasyo. Ay ang teknik ng Isi ba? Sagot ng lalaki, bahala ka, alam mo ba kung bakit? Pagkatapos ay sumugod siya para suntukin si Daegon. Patuloy na umatras si Daegon upang iwasan ang mga suntok na sunod-sunod na ibinibigay. Habang iniiwasan ang suntok, naramdaman ni Daegon na pamilyar ang atake na ito. Naalala niya ang isang tao. Nagsimulang sumagot si Daegon, pinadyak niya ng malakas ang kaliwang paa ng lalaki. Dahil sa malakas na suntok sa paa, sumigaw ang lalaki sa sakit. Sa sandaling nawala ng alerto ang lalaki, dahil sa sakit, agad na sinuntok ni Daegon ng diretsyo ang mukha nito. Kaya nahulog ito sa lupa. Napatingin si Sim Sangbo sa paraan ng pag-atake na yon at nagulat, talaga nga, katulad ng laban sa akin. Habang nagsasalita at nakangiti si Daegon, kung ito ay klase sa sports, siguro bawat isa sa inyo ay may iba't ibang estilo, nakakatuwa. Si Daegon, kung ito ay klase sa sports, siguro bawat isa sa inyo ay may iba't ibang estilo, nakakatuwa.
Malamig na sinabi ni Dagon, sige na, bilisan mo, wala akong oras. Pagkatapos ay itinapon ni Dagon ang kanyang jacket palayo. Nang maramdaman niyang may paparating na suntok, mabilis na umatras si Dagon, pagkatapos ay sumagot ng suntok. Nang maramdaman na hindi maganda ang sitwasyon, sumigaw ang isang lalaki sa grupo, lahat na tayo, isang laban lang, kailan pa matatapos. Narinig iyon, lahat ay sumugod, si Dagon ay sumugod sa bawat isa, mabilis niyang natalo sila. Ang mga suntok, ay ginagawa ni Dagon ng buong lakas. Nang may isang lalaki na nagtatangkang umatake ng palihim, agad na itinapon ni Dagon ang kanyang kalaban sa lalaki, at sinuntok ito sa gitna ng mukha. Ang mga natitirang lalaki ay tuloy-tuloy na natalo, sa mga natalo ay may isang lalaki na medyo mapanganib, malamig niyang sinabi. Nakakagulat. Narinig iyon ni Dagon at sinabi, isa pa. Parang sila ba? Arinig iyon ni Dagon at sinabi, isa pa. Parang sila ba? Si Dagon, kung sasabihin mo, umaasa ako sa iyo. Hindi pa ako nasisiyahan sa mga yon. Napuno ng galit ang lalaki hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa mukha niya, tahimik niyang iniisip, bakit kaya? Malakas ba siya? O mahina lang ang iba? Mula sa kabilang panig. Hawak ni Sung Ho ang maliit na tubo, habang pinapanood ang laban ay sinabi kay Sim Sangbo sa tabi niya. Nakita mo na, isa pa, sigurado akong kilala mo siya. Sagot ni Sim Sangbo, narinig ko na siya, isang malakas na tao. Tugon ni Sung Ho. Patuloy na sinabi ni Sung Ho, maliban sa akin, siya ang pinakamalakas sa ranggo ng klase sa sports. Sa sandaling iyon, tinanggal ng lalaki ang jacket at sinabi, sige na, subukan mong labanan ako para malaman mo kung pareho tayo ng klase. Iniisip niya sa sarili, gagamitin niya ang teknik na tinatawag na hari ng bilis para mabilis na lumapit at talunin ang kalaban. Sa sandaling iyon, dumating si Dagon sa harap niya at tinamaan siya ng direktang suntok na nagtulak sa kanya pabalik. Siya ay nawalan ng malay at tumutulo ang dugo sa kanyang ilong. Nagsalita si Dagon ng may pagkadismaya, pareho lang kayo, ikaw at ang mga yon. Sa panahong ito, ang grupo ni Manho, Yongmin, at Bangho ay mabilis na tumakbo patungo sa lugar ng konstruksyon. Si Bangho ay naiiwan sa likod at nagsabi ng mabagal, dahan-dahan lang, hindi ko kaya, masakit. Sabi ni Yongmin, tamad ka. Kung ganun, kain ka pa. Bo patungo sa lugar ng konstruksyon. Si Bangho ay naiiwan sa likod at nagsabi ng mabagal, dahan-dahan lang, hindi ko kaya, masakit. Sabi ni Yongmin, tamad ka, kung ganun, kain ka pa. Si Manho ay tumatakbo sa unahan nang hindi maintindihan, Yongmin. Bakit ka nagmamadali? Sagot ni Yongmin, si Lee Sung-hyun ay pinagsama-sama ang mga yon para magpanggap ng mga pinuno. At tinawag si Dagon nang hindi tinatawag kami, sa tingin mo may balak siya. Posibleng niloloko niya si Dagon para mapasok sa bitad. Sagot ni Manho, Itinuro ni Bangho ang kabilang gusali at nagtanong. Ay, doon ba? Tahimik na itinuro ni Yongmin gamit ang daliri, sandali lang. Pagkatapos ay itinuro ni Yongmin ang gusaling may anino ng tao. Dito sa tabi, si Sung Ho ay nasa tabi na ito. Nakita ni Manho iyon at sumagot, tara na. Nag-uusap sina Sung Ho at Sim Sangbo tungkol sa laban, sinabi ni Sung Ho, paano siya matatalo. Agad na sumagot si Sim Sangbo. Alam ko na, hayaan niyong manood kayo, ipapakita ko sa kanya. Tahimik na nanood sina Sung Ho at Dugoming na nag-aalala. Bumaba si Sim Sangbo sa hagdan at nag-isip, siguro mahina lang ang mga yon, iba ako. Naobserbahan ko at naintindihan ko na ang ilan tungkol sa lalaki na yon. Sinuri ni Sim Sangbo ang estilo ng laban ni Dagon, wala pa siyang malinaw na teknik, pero mahusay siyang gumamit ng mga pandama. Sa palagay ko hindi siya galing sa formal na pagsasanay. Habang naglalakad, nakita ni Sim Sangbo ang tatlong tao mula kay Manho. Kasabay nito, nakita rin ng tatlong tao si Sim Sangbo. Tinawag ni Manho si Sim Sangbo, Sim Sangbo. Tinanong ni Manho, anong ginagawa mo dito? Itinaas ni Sim Sangbo ang mukha na may inis. Anong problema ninyo mga gago? Sa panahong ito, hawak ni Dagon ang ulo ng isang lalaki para tanungin ang tungkol kay Sung Ho. Nasaan si Sung Ho ngayon? Sagot ng lalaki, hindi ko alam.
Agad na pinabagsak ni Dagon ang ulo ng lalaki sa lupa. Hindi nasiyahan si Dagon, hindi mo alam. Hindi ko kailangan ng ganoong sagot, kung hindi mo alam, hanapin mo aga. Sa panahong ito, hawak ni Dagon ang ulo ng isang lalaki para tanungin ang tungkol kay Sung Ho. Nasaan si Sung Ho ngayon? Sagot ng lalaki, hindi ko alam. Agad na pinabagsak ni Dagon ang ulo ng lalaki sa lupa. Hindi nasiyahan si Dagon, hindi mo alam. Hindi ko kailangan ng ganoong sagot, kung hindi mo alam, hanapin mo agad. Hawak ni Dagon ang ulo ng lalaki para tanungin ang tungkol kay Sung Ho. Nasaan si Sung Ho ngayon? Sagot ng lalaki, hindi ko alam. Agad na pinabagsak ni Dagon ang ulo ng lalaki sa lupa. Hindi nasiyahan si Dagon. Hindi mo ba alam? Hindi ko kailangan ng ganong sagot. Kung hindi mo alam, dali-daling hanapin mo at dalhin dito. Nagkabanggaan ang grupo ni Manho at si Sim Sangbo. Nawalan na ng pasensya si Sim Sangbo. Ano ba ang gusto mo, sabihin mo na agad. Hindi ako nagbibiro. Malamig na sabi ni Manho, papunta ka ba sa lugar ni Dagon? Narinig iyon ni Sim Sangbo at natawa ng malakas. Dagon, hahaha. Sabi ni Sim Sangbo na parang nangaasar. Tinatawag mo siya ng ganoon na parang anak mo. Suriin mo ang sarili mo. May halaga ka pa ba? Karapat-dapat ba siyang sundan mo na parang aso? Naiinis ang grupo ni Manho sa sinabi niya. Inamin ni Sim Sangbo. Tama ang iniisip mo, papunta ako kay Dagon. Sabi niya pa na may galit siya at bibigyan niya ito ng suntok. Tumawa si Manho ng may pang-insulto. Kampante ka pala. Tumingin si Manho kay Sim Sangbo ng may galit, pero sayang. Hindi iyon mangyayari kailanman. Kasi kung gusto mong talunin si Dagon, kailangan mo munang madaig ako. Mas mabuti pang humingi ka na ng awa bago maging huli ang lahat. Nagalit si Sim Sangbo. Stang ina, nangahas ka ba? Pinutol ni Manho. Alam mo naman kung kaya mo o hindi. Seryoso si Manho. Hindi ako pareho kapag nasa eskwelahan at kapag wala. Narinig iyon ni Sim Sangbo at sumagot. Oh, ganun ba? Ihanda mo na ang sarili mo sa suntok ko. Tinalikuran ni Sim Sangbo ang kanyang panlabas na damit at itinapon sa gilid bilang babala. Kapag nakita mo yon, huwag mo akong saktan para hindi ka mapahiya. Nag-aalala si Yongmin sa likod. Nakalimutan mo ang bag mo sa bahay. Wala ka bang armas ngayon? Sabi ni Manho, ayos lang. Kasi ayokong magdulot ng dugo noon. Narinig iyon ni Yongmin at nag-alok. Kung ganun, tayo tatlo na lang. Pinutol ni Manho. Hindi. Hawak ang ballpen, nagsimula siyang maghanda sa pag-atake at sinabi. Isa laban isa, patas lang. Ito lang ang kailangan ko. Sinabi ni Manho kay Yongmin at Park Horong. Kayo muna sa taas. Ako ang lalaban dito. Nag-alala pa rin sina Park Horong at Yongmin, sigurado ka ba? Sinusuportahan nila si Manho. Manho, dapat manalo ka. Hindi namin kayo iiwan. Nakatayo si Lee Sung Hyun mula sa malayo at nagmamasid. Handa na rin si Sim Sangbo sa laban. Wala kang chance, gago. Ako ang tatalo sa'yo. Mabilis na umatake si Sim Sangbo. Nagulat si Manho sa bilis ng kilos ni Sim Sangbo. Ang bilis niya. Unang umatake si Manho gamit ang ballpen. Naharang ni Sim Sangbo. Agad siyang sumagot gamit ang suntok sa tagiliran. Sakit na naramdaman si Manho. Yuh! Umatak uli si Sim Sangbo. Nagdepensa si Manho gamit ang kamay. Hinahanap ni Manho ang pagkakataon na makalaban pero tinamaan uli siya ni Sim Sangbo ng suntok. Palitan nilang dalawa ang mga galaw para patumbahin ang kalaban pero mukhang pabor kay Sim Sangbo ang kalagayan. Nang asar siya. Ano bang problema mo? Bakit lagi kang sumisiksik? Yan lang ba ang kaya mo? Agad na tinamaan si Manho sa tiyan. Mayabang si Sim Sangbo. Hindi mo ako matatalo. Kung puro depensa ka lang, paano? Hirap si Manho sa depensa. Nagtataka si Lee Sung Hyun na matagal nang nanonood ng laban. Ano ba ang ginagawa niya? Mahina ba talaga siya?
Wala nang silbi kung puro depensa lang. Sinimulan ni Lee Sung-hyun na suriin ang mga galaw ng dalawa, ang mga linya ng ballpen ni Man-ho. Samantalang si Sim Sang-bo ay suntok ng diretsyo. Dahil sobrang lapit nila, bago pa umatake si Man-ho gamit ang ballpen, nauna ng suntukin ni Sim Sang-bo. Patuloy na sumusugod si Man-ho. Nakita ni Sim Sang-bo ang sitwasyon at kampante na sabi niya, hawak mo ang ballpen, kaya hindi mo ako matutulungan. Biglang sinipa ni Man-ho ang kaliwang paa ni Sim Sang-bo. Tinitiis ni Sim Sang-bo ang sakit, nanginginig ang mga ugat niya, Lumayo si Man-ho pagkatapos ng suntok. Sabi ni Sim Sang-bo, putnang ina, inaasahan ko na gagamit ka ng paa. Inumpisahan ni Sim Sang-bo ang kanyang hula, hindi mo balak gamitin ang ballpen para saktan ako. Naiwasan ko na yon, pero ang suntok ko, masakit kaysa ballpen mo. Pagkatapos sabihin yon, napansin ni Sim Sang-bo na kakaiba ang kanyang mga kamay, ano ba ito? Ano ang nangyari sa kamay ko? Sagot ni Man-ho, yan ang armas ko. Nakasuot ako ng mga relo sa parehong kamay, maaaring ito ang armas ko. Ako ay taong sumusunod sa oras, ito ang tunay na armas ko. Nagalit si Sim Sang-bo at sumugod, putnang ina, patayin kita. Nakita yon ni Man-ho at sinubukang sipauli ang kaliwang paa ni Sim Sang-bo. Tumawa si Sim Sang-bo na kampante, nauna na akong naghanda, kaya umiwas ako sa sipa mo. Nangyari iyon nung sinipa mo ako. Akala mo hindi ako handa. Yumuko si Sim Sang-bo at biglang sumuntok kay Man-ho sa panga, sunod-sunod ang mga suntok. Yumuko si Sim Sang-bo at biglang sumuntok kay Man-ho sa panga, sunod-sunod ang mga suntok. Pinagtawanan ni Sim Sang-bo si Man-ho, kahit may armas ka, ganun ka pa rin, madali kitang talunin. Dumating na sina Yeong-min at Park Ho-rong sa lugar kung saan nakatayo si Gu Seung-kwa. Nakita ni Yeong-min na dalawa lang sila at sinabi kay Park Ho-rong, tingnan mo, dalawa lang sila roon. Naghahanap si Park Ho-rong kay Daegun, nasaan siya? Bakit dalawa lang sila? Tinanong ni Gu Seung-kwa si Yeong-min kung paano nila nalaman ang lugar na ito. Kung hinanap niyo si Daegun, nasa construction site siya. Agad na hinawakan ni Park Ho-rong ang kwelyo ni Yeong-min at galit na sinabi, putnang ina, niligaw mo ako, pinapagalitan kita. Papatayin kita, gago. Nahiya si Yeong-min at sinabing, totoo ba ang sinabi niya? Kinuha ni Yeong-min ang telepono at sinabi, tatawagan ko si Daegun. Hindi ko alam na nandito si Gu Seung-kwa, tatawagan ko siya ngayon. Yemin kung paano nila nalaman ang lugar na ito. Kung hinanap niyo si Daegun, nasa construction site siya. Agad na hinawakan ni Park Ho-rong ang kwelyo ni Yeong-min at galit na sinabi, putnang ina, niligaw mo ako, pinapagalitan kita. Papatayin kita, gago. Nahiya si Yeong-min at sinabing, totoo ba ang sinabi niya? Kinuha ni Yeong-min ang telepono at sinabi, tatawagan ko si Daegun, hindi ko alam na nandito si Gu Seung-kwa, tatawagan ko siya ngayon. Lumapit si Daegun sa tabi ni Gu Seung-kwa, hinawakan ang balikat ni Park Ho-rong at biglang sinipa si Yeong-min. Nagulat si Yeong-min at tumama siya sa pader. Pagkatapos ay sinipa niya si Park Ho-rong. Sabi ni Daegun, bakit tatawagan mo si Daegun? Lalaban ako sa inyo. Naiinis si Park Ho-rong at sumagot, putnang ina. Lumapit si Daegun at sinabi, hindi ko ulitin ito, para kay Yeong-min at sa amo ko. Agad na sumuntok si Park Ho-rong, sino ang tinawag mong aso, gago? Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Sinipa ni Daegun si Park Ho-rong, ano ba yan? Nasaktan si Park Ho-rong, Sabi ni Gu Seung-kwa, marahil natalo na ni Sim Sang-bo ang isa roon, dapat na rin tayong umalis. Sumagot si Daegun habang sumasakit, ano bang problema mo, baboy? Sinipa uli ni Daegun si Park Ho-rong, isang suntok lang ay tapos na. Sinipa ni Daegun si Park Ho-rong, isang suntok lang ay tapos na. Sa ibaba, hindi pa tapos ang laban ni Man-ho at Sim Sang-bo. Hawak ni Man-ho ang tagiliran na masakit, humihingal siya. Sabi ni Man-ho, tapusin na natin ito. Tumawa nang may pang-insulto si Sim Sang-bo, ano? Tapusin? Sino ang magtatapos nito? Muling sumugod si Sim Sang-bo, syempre ako ang magpapahirap sa iyo at magtatapos nito. Nagiging malamig ang mga mata ni Man-ho, hinawakan niya ang ballpen at pinutol si Sim Sang-bo, kaya napilitang umatras ito. Nagplano si Sim Sang-bo na suntukin uli siya.
Sa pagkakataong iyon, sinipa ni Manho ang tagiliran ni Sim Sangbo. Ngunit parang hindi ito nasaktan. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, hindi sapat ang sipa mo para ako ay masaktan. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, hindi sapat ang sipa mo para ako ay masaktan. Ngunit biglang bumagsak si Sim Sangbo dahil sa sakit sa tagiliran. Tinitiis ni Sim Sangbo ang sakit, putnang ina, ano ba yan? Hindi tulad ng dati ang sipa ni Manho. Nilinis ni Manho ang dugo sa mukha at ipinaliwanag kay Sim Sangbo na hindi niya ginamit ang ibabaw ng paa kundi ang dulo ng paa. Ipinaliwanag ni Manho na kapag ginamit ang ibabaw ng paa, hindi gaanong masakit. Pero kapag ang dulo ng paa ang ginamit, parang tinusok. Mararamdaman mo ang matinding sakit. Kaya sino sa tingin mo ang mananalo? Hindi natuwa si Sim Sangbo, hindi pa tapos sa akin ito. Bago pa man umatake si Manho uli, itinaas ni Sim Sangbo ang kamay at sumigaw. Sandali lang, hintayin niyo ako. Sandali. Pagkatapos ng laban kay Sim Sangbo, pagod na umupo si Manho sa lupa. Kahit nanalo siya, sobrang sakit niya at hindi na makagalaw. Tumingin si Manho sa itaas, Opa, Yongmin, nahanap niyo ba si Dagon? May tunog ng basag na itlog sa lupa. Lumitaw si Dagon at tinanong si Manho, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Tumingin si Manho kay Dagon, wala, bakit? May nangyari. Sa isang abandonadong construction site, si Gus Yongkwa ay nagsalita, labis na nagulat, hindi inaasahan na si Manho ay mananalo. Ibig sabihin nito ay wala na tayong pagkakataon na makita muli ang laban sa pagitan ni Kaon Daegun at Sim Sangbo. Lumingon si Gus Yongkwa at sinabi sa kanyang mga kasama. Pero nakakuha tayo ng isang napakakapaki-pakinabang na impormasyon. Tapos na ang laban, balik tayo sa susunod na pagkakataon. Matapos sabihin yon, tumingin si Gus Yongkwa sa kanyang mga kasama. Tapos na ang laban, balik tayo sa susunod na pagkakataon. Matapos sabihin yon, tumingin si Gus Yongkwa sa kanyang mga kasama. Habang ang isa sa mga kasama ay patuloy na nilalabanan si Park Horong, inis na tanong ni Gus Yongkwa, hindi ka pa ba tapos? Hindi maintindihan ng kasama dahil kahit paulit-ulit niyang nilalabanan si Park Horong, hindi pa rin ito sumusuko. Naguluhan ang kasama, ano ba to, hindi ko maintindihan itong taong ito. Galit na sumagot ang kasama, binigyan kita ng suntok pero hindi ka pa rin sumusuko. Ginamit ni Park Horong ang isang kamay para depensahan ang mga suntok ng kasama habang ang kabilang kamay ay nagte-text kay Dagon gamit ang telepono. Sumagot si Park Horong, nakikipag-ugnayan ako kay Dagon, isang mensahe lang. Inis na tanong ni Gus Yongkwa sa kasama. Hoy, balak mo ba itong tapusin? Walang magawa ang kasama at sumagot, hindi kaya. Kahit anong gawin ko, hindi siya nasasaktan. Sinabi ni Yongkwa, ang ibig kong sabihin ay. Biglang niyakap ni Gus Yongkwa ang baywang ni Park Horong. Kailangan mong gawin ang isang malupit na suntok, habang sinasabi ito, pinabagsak ni Gus Yu. Inis na tanong ni Gus Yongkwa sa kasama, hoy, balak mo ba itong tapusin? Walang magawa ang kasama at sumagot, hindi kaya. Kahit anong gawin ko, hindi siya nasasaktan. Sinabi ni Yongkwa, ang ibig kong sabihin ay. Biglang niyakap ni Gus Yongkwa ang baywang ni Park Horong. Kailangan mong gawin ang isang malupit na suntok, habang sinasabi ito, pinabagsak ni Gus Yongkwa si Park Horong sa lupa, ganito. Nagulat si Park Horong at kumilos, bumagsak sa lupa ang isang poste, si Park Horong ay nasaktan, ang kasama ay nagulat. Hindi normal ang katawan ng taong ito, hindi ako mahina, sabi ng kasama habang tumingin kay Yongmin na nagtatago. May isa pa, sabi ng kasama habang tumatakbo papalapit kay Yongmin at nag-utos, tumayo ka. Matapos pabagsakin si Park Horong, napansin ni Gus Yongkwa ang kakaibang katawan ni Park Horong at sumang-ayon sa kasama, totoo. Kakaiba ang katawan niya. Hawak ang telepono, tumingin si Yongmin sa kasama na papalapit, biglang may lumitaw sa harap niya at sinipa ang kasama na napalayo. Bumalik ang kasama sa depensa, nagbuo ng kamao at nagsabi, ikaw. Hindi pa niya natatapos ang salita ay tinamaan siya ng kalaban ng pangalawang suntok. Sinundan ito ng suntok sa bibig na nagdulot ng dugo. Habang nanonood si Yongmin, biglang nagtanong sa sarili, Lee Sung-hyun. Lumingon si Lee Sung-hyun at mumiti kay Yongmin, hindi ba ako nag-text para ipaalam sa'yo?
Balik ka dito sa susunod. Sumagot si Yongmin, bakit? Iniisip ko kasi na si Daegun ay nasa panganib, sagot ni Lee Sung-hyun. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Ang mahihina ay laging pabigat. Hindi ba? Ang mahihina ay laging pabigat, hindi ba? Sagot ni Yongmin nang nagulat. Ano? Tanong ni Yongmin kay Lee Sung-hyun. Nasaan si Daegun? Kung gusto mong mabuti para sa kanya. Hindi pa niya natatapos ang salita ay lumitaw si Daegun. Ako ito, tanong ni Daegun kay Yongmin, ayos ka lang ba? Tanong ni Daegun, mukhang may problema. Ano nangyari bago ako dumating? Habang lumilipad si Yongmin, sumagot, maraming tao ang nagtipon dito. Tanong ni Daegun kay Seungkwa, ano ang nangyayari dito? Sagot ni Gu Seungkwa, wala naman, mga 10 tao lang sa construction site. Gusto kong pumunta ka doon at labanan sila para malaman ang tungkol sayo. Nakangiti si Yongmin. Pumunta para maghanap ng impormasyon pero nilalabanan mo sila. Sagot ni Gu Seungkwa ng diretsyo, sinasabi ko lang ang totoo, gusto ko lang malaman ang tungkol sayo, kaya magkita tayo sa susunod. Kailangan ko nang umalis. Tanong ni Daegun kay Seungkwa, sino ang pumayag na umalis ka? Dapat manatili ka dito at labanan ako. Ngumiti si Gu Seungkwa, ngayon naintindihan ko na kung bakit nagalit si Pakto dahil sayo. Seryosong sagot ni Gu Seungkwa, kung gusto mo, handa akong lumaban kahit kailan. Sa rooftop ng isang gusali, sapat na ba ito? Tanong ni Seungkwa at Sim Sang-bo sa isang estudyante na may maskara. Hatiin natin, biglang pumasok si Myung at tinawag si Seungkwa. Ako ito, sagot ni Seungkwa habang nagbubuhat ng weights, tumingin kay Myung at tinanong. Nabayaran mo na ba ang proteksyon para sa taong ito? Sagot ni Myung, pero hindi ko pa nakikita si Pak Do-hyut. Dagdag pa ni Myung, pinadala ko ang iba para ibigay sa kanya. Alam mo kung saan siya, di ba? Umupo si Myung at nagpatuloy sa usapan kay Seungkwa, bakit hindi mo siya direktang kausapin? Sagot ni Seungkwa na may bahagyang pagkayamot, alam mo naman, mahirap siyang makausap. Simula ngayong taon, tanong ni Seungkwa kay Sim Sang-bo na nakaupo sa tabi, marami na tayong pera. Ano ang gagawin natin? Simula ngayong taon, tanong ni Seungkwa kay Sim Sang-bo na nakaupo sa tabi, marami na tayong pera. Ano ang gagawin natin? Sagot ni Sim Sang-bo, bibili ako ng imported na beef. Habang nagsasalita, iniisip niya ang masarap na hiwa ng beef na inihaw sa uling, medyo hilaw pa. Pinutol ni Myung ang usapan ni Sim Sang-bo, Sang-bo, pipigilan mo ang bibig mo, hindi pa panahon para gastusin ang pera. Tanong ni Seungkwa, tapos na lang si Kaon Daegun, bakit ganyan pa rin? Sagot ni Sim Sang-bo, may malaking problema siya pero malakas siya, naniniwala akong si Aso Ahan ang bahala. Nakakita na rin ako kay Aso Ahan, alam mo naman, dagdag pa ni Sim Sang-bo. Hindi palaging tama ang sinabi ni Chayusi, si Aso Ahan ay alipin lang para magdala ng pera kay Opa Hyut. Noon pa man, sinabi ko na ang kakayahan ni Aso Ahan. Totoo lahat. Tumingin si Seungkwa kay Myung, sa tingin mo ba lalakas siya para harapin tayong lahat mag-isa? Sagot ni Sim Sang-bo kay Seungkwa. Mag-ingat ka, baka totoo. Hindi palaging tama ang sinabi ni Chayusi, si Aso Ahan ay alipin lang para magdala ng pera kay Opa Hyut. Noon pa man, sinabi ko na ang kakayahan ni Aso Ahan. Totoo lahat. Tumingin si Seungkwa kay Myung, sa tingin mo ba lalakas siya para harapin tayong lahat mag-isa? Sagot ni Sim Sang-bo kay Seungkwa, mag-ingat ka, baka totoo. Biglang may malakas na katok sa pinto. Sabi ko na, sabi ni Sim Sang-bo. May katok sa pinto at may boses na nagsabi, buksan mo. Pumunta ang estudyante na may maskara at binuksan ang pinto. Tanong ni Samuel, nagpalit ka na ng numero? Tanong ng estudyante, ikaw ba si Samuel? Tanong ni Myung, bakit ang tagal mong wala? Sagot ni Samuel, medyo busy sa hapunan. Hindi namin hinawakan ang mga alipin. Sagot ni Myung, sa isang mahalagang araw na ito. Naiinis si Myung, hindi ba darating siya dito? Narinig ko na nasa lugar siya ni Gu Seungkwa, tanong ni Seungkwa nang nagulat. Ano? Kung nandyan si Seungkwa, ayos na, sagot ni Myung. Ang tanong, kaya ba niyang manalo, tanong ni Seungkwa. Sagot ni Myung, sa tingin ko ayos lang, kahit nasa mababang klase siya, may lahi tayo kaya malakas siya. Medyo nakakahiya sabihin.
Pero kakaunti lang sa atin ang kayang talunin si Seungkwa. Tanong ni Seungkwa, ano sa tingin mo? Sagot ni Myung, sino ang mananalo, si Gu Seungkwa o si Kaon Daegun? Habang nag-iisip si Myung, may isang tao sa grupo ang nagsabi. Tingnan mo, hindi rin niya alam. Yi-kwa. Tanong ni Seungkwa, ano sa tingin mo? Sagot ni Myung, sino ang mananalo? Si Gu Seungkwa o si Kaon Daegun? Habang nag-iisip si Myung, may isang tao sa grupo ang nagsabi. Tingnan mo, hindi rin niya alam. Sa isang abandonadong construction site, sinabi ni Daegun, talagang laban. Tanong ni Seungkwa, bakit? Ako ay isang profesional na boksingero. Hindi ko alam bakit mo nasabi iyon, pero ito ay isang profesional na laban, lang sa mas makitid na lugar. Biglang lumipad ang isang tsinelas, nahuli ni Seungkwa ang tsinelas na itinapon ni Daegun. Tanong ni Seungkwa, tinamaan mo ba ang mukha ko? Hindi ka dapat magtapon ng tsinelas sa iba, nakakatawa. Biglang lumipad ang isa pang tsinelas ni Daegun diretso sa mukha ni Seungkwa at bumagsak sa lupa. Galit na tanong ni Seungkwa kay Daegun, gusto mo ba akong hamunin? Ngumiti si Daegun, sobra kang nagsalita. Sige, lumaban tayo, seryosong sagot ni Seungkwa. Ayos lang, mahinahong sagot ni Daegun, mukhang epektibo ang pang-aasar ko. Laban tayo ng seryoso, sagot ni Seungkwa. Relax lang, sagot ni Daegun. Habang sumugod si Seungkwa, nakamasid si Manho sa tabi, umuusad na siya. Gagamitin niya ang teknik na pag-atake sa leg ng maaga. Nagsimula nang umatake si Seungkwa. Napansin ni Daegun ang direksyon ng atake ni Seungkwa. Inatake siya mula kaliwa, iyon ang teknik na pag-atake sa leg. Si Seungkwa ay nagbigay ng mga direktang suntok sa mukha ni Daegun, mabilis na naiiwasan ni Daegun ang mga suntok na iyon. Kaya siya ay yumuko pabalik. Si Lee Seung ay nakatayo sa tabi, pinagmamasdan ang pag-atake ni Seungkwa at tahimik na iniisip. Ginagamit niya ang posisyon ng leeg upang linlangin ang kalaban na nakatuon lamang sa pagprotekta sa ibabang bahagi ng katawan ng babae. Pagkatapos ay ginamit niya ang teknik ng suntok na may hook sa mukha ng kalaban. Nagpatuloy si Seungkwa sa pag-atake, sinuntok niya ang mukha ni Daegun, ngunit naiiwasan na ito ni Daegun. Nagpatuloy si Seungkwa sa pagbibigay ng mga atake na nagdulot kay Daegun na patuloy na magdepensa. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na mga atake ni Seungkwa, napansin ni Daegun na ito ay parang teknik sa wrestling ngunit sa totoo ay teknik sa boxing. Nagpatuloy si Seungkwa sa pag-atake gamit ang mga sipa. Mabilis na naiiwasan ni Daegun ang mga ito, pagkatapos ay nagpatuloy sa mga suntok. Si Manho na nakatayo sa tabi ay namangha. Mataas ang kanyang tangkad at mahaba ang mga braso, ito ay isang mahusay na pag-atake ng isang heavyweight boxer. Bukod pa rito, ginagamit niya ang mga sipa na hindi dapat maliitin. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang bro. Kukukyu, akala mo ba mahina ang isang wrestler? Hindi mo talaga naiintindihan, sabi ng bro na nagulat sa sinabi niya. Seryoso ka ba? Tanong ng bro. Ang totoo, si Seungkwa ay isang wrestler, pero sumali rin siya sa open. Kaya mahusay at bihasa siya sa mga teknik ng suntok at wrestling, paliwanag ng bro habang dahan-dahang tumatayo. Ang ring ay hindi lugar para ipakita lang ang lakas. Kaya ang kawalan ng kaalaman sa mga teknik ay magdudulot ng pagkatalo. Sayang lang, si Daegun ay isang amateur pa lamang, kailangan niyang magsikap pa, dagdag niya. Nang matapos ang sinabi ng bro, biglang nakita niya si Daegun na isang suntok lang ang ibinigay kay Gu Seungkwa na bumagsak sa lupa. Nagulat si bro nang makita si Gu Seungkwa na natumba dahil sa suntok. Sa isang gusali, ang telepono ay tumunog, si Suzy ay nagmamaneho ng mabilis nang makita ang tawag. Ito ay isang mensahe mula kay Opa na may nakasulat, hindi ako uwi. Nang makita ni Suzy ang mensahe, natuwa siya, libre na ako, at ang tuwalya sa kanyang katawan ay bumagsak. Nakita ito ni Suzy at napahagulgol, bukas na, sabi niya. Mag-isa na naman ba ako? Dapat ba akong mag-ayos ng lakad? Hinanap ni Suzy ang mga taong maaaring tawagan. Hindi yon, Daegun, ano ang ginagawa mo? Nagpatuloy ang laban ni Gu Seungkwa at Daegun. Nagulat si bro sa kakayahan ni Daegun sa pakikipaglaban. Bumagsak si Gu Seungkwa sa lupa matapos ang suntok ni Daegun. Nakita ito ni bro at agad na tinanong si Gu Seungkwa, ayos ka lang ba?
Sumagot si Gu Xiongqua, wala naman. Itinaas niya ang kamay ko sa bibig kung saan ako sinuntok ni Dagon. Sa wakas, nakipaglaban din ako sa kanya. Tama nga ang hinala ko, malakas siya at matindi ang suntok niya, pero para sa akin, wala pa rin yon. Nilinis ni bro ang pawis sa kanyang noo at sinabi, nabigla ako sa'yo. Sinusubukan mo pa rin siya gamit ang mga suntok. Sasagutin kita ng seryoso. Alam ko na hindi ko kayang talunin ka gamit lang ang mga suntok, may iba pa akong teknik. Sagot ni Gu Xiongqua habang hawak ang isang bato. Ito ay teknik na kailangan ng oras para matutunan. Nagsimula akong matuto nito noong ako ay 9 na taong gulang at nagpraktis ako ng 9 na taon, paliwanag niya. Nang marinig ito, si Lee Sung-hyun ay nagsabi, mali ang timing, pero hindi pinansin ni Gu Xiongqua at nagpatuloy sa mga taong iyon. Nalampasan ko ang maraming pagsubok para matutunan ito. Nagulat si Manho nang malaman ang impormasyon at nagtanong, ha? Mas matanda siya sa akin ng 1 taon? Parang naintindihan ni Manho ang ibig sabihin at sinabi, iyon ang dahilan kung bakit may koneksyon siya sa ACAD. Hinanap ni Suzy ang mga taong maaaring tawagan. Hindi yon, Dagon. Ano ang ginagawa mo? Nagpatuloy ang laban ni Gu Xiongqua at Dagon, nagulat si bro sa kakayahan ni Dagon sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, si Lee Sung-hyun ay nagsabi, mali ang timing, pero hindi pinansin ni Gu Xiongqua at nagpatuloy sa mga taong iyon. Nalampasan ko ang maraming pagsubok para matutunan ito. Mali ang timing, pero hindi pinansin ni Gu Xiongqua at nagpatuloy sa mga taong iyon. Nalampasan ko ang maraming pagsubok para matutunan ito. Sa mga taong iyon, nalampasan ko ang maraming pagsubok para matutunan ito. Nagulat si Manho nang malaman ang impormasyon at nagtanong, ha? Mas matanda siya sa akin ng 1 taon? Nagulat si Manho nang malaman ang impormasyon at nagtanong, ha? Mas matanda siya sa akin ng 1 taon? Parang naintindihan ni Manho ang ibig sabihin at sinabi. Iyon ang dahilan kung bakit may koneksyon siya sa mga taong nasa 2 taon. Iyon ang dahilan kung bakit may koneksyon siya sa mga taong nasa 2 taon. Nagpatuloy si Park Horong, akala ko matanda na siya. Akala ko matanda na siya. Iyon ay dahil sa pisikal niyang katangian, mas matanda siya kaysa sa atin, sagot ni Gu Xiongqua. Napatingin si Gu Xiongqua kay Manho at Park Horong at nagtanong, bakit niyo ako ikinumpara sa kanila? Isa sa 4 na tao sa grupo ang si Manho. Sumagot sina Park Horong at Lee Sung-hyun, naniniwala kami sa sinasabi mo, pero sa pisikal na aspeto, si Dagon ay mas mukhang mature. Sumang-ayon ang grupo at tinanong si Manho, tama ba yon? Sa aspetong ito, si Dagon ay mukhang mas mature, di ba? Sagot ni Manho, mukhang mas mature siya kaysa sa kapatid ko. Napahiya si Dagon dahil sa kanyang sikreto bilang pinakamatanda kaya sinabi niya, iyon ay dahil sa regular kong pag-ehersisyo. Huwag na nating pag-usapan iyon. Iyon ay dahil sa regular kong pag-ehersisyo. Huwag na nating pag-usapan iyon. Nagtuon si Dagon sa ibang bagay. Tumingin siya kay Xiongqua at sinabi, naiintindihan ko na ang teknik mo. Ito ba ang teknik na mas malakas ang epekto kapag malapit ang distansya? Nagsimula si Xiongqua sa pag-atake, at dagdag ni Dagon, kahit ganon, tatanggapin ko pa rin. Tanong ni Xiongqua ng seryoso. Ano ang balak mo? Sagot ni Dagon, hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong manalo ka. Malapit na ang distansya nila. Nakatayo si Xiongqua sa posisyon ng pag-atake at tinanong si Dagon. Handa ka bang makipaglaban sa distansyang pabor sa akin? Humahanga ako sa kumpiyansa mo. Hindi ko tatanggihan ang pagkakataong ito, sagot ni Dagon. Naghahanda si Xiongqua sa mga teknik na maaaring direktang pabagsakin ang kalaban sa lupa. Ang tawag dito ay judo, pero bago pa siya makatakbo, isang direktang suntok ang tumama sa mukha niya mula kay Dagon. Naiisip ni Xiongqua, tigil muna, hindi pa ako nakatakbo pero natamaan na ako ni Dagon. Hinawakan ni Dagon ang kamay ni Xiongqua na nagtatanggol. Isang kamay ang kumapit sa mukha at pinabagsak siya sa lupa. Kung hindi, siya ang matutumba. Kahit na natumba si Xiongqua, hindi pa rin siya sumusuko. Patuloy siyang naghahanap ng paraan para talunin si Dagon at baliktarin ang laban.
Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon. Mahigpit na hawak ni Seung Kwa ang kamay ni Daegun na nakasakal sa kanyang liig gamit ang dalawang kamay. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon. Mahigpit na hawak ni Seung Kwa ang kamay ni Daegun na nakasakal sa kanyang liig gamit ang dalawang kamay. Naiisip ni Seung Kwa, hindi mahalaga kung sino ang matutumba. Napansin ni Daegun ang kakaibang paraan ng pag-atake ni Seung Kwa. Unti-unting kinikiskis ni Seung Kwa ang mga binti ni Daegun. Naiisip ni Lee Sung-hyun, kinikiskis niya si Daegun gamit ang mga binti. Mahigpit na kinikiskis ng mga binti ni Seung Kwa si Daegun. Ngunit gamit ang isang kamay, sinuntok ni Daegun ng diretsyo ang mukha ni Seung Kwa. Ang biglaang atake ay nagdulot ng sakit kay Seung Kwa. Unti-unting nawala ang pagkakahawak ni Seung Kwa kay Daegun at nagsimula si Daegun ng panibagong pag-atake. Parang nahulaan ni Seung Kwa ang direksyon ng pag-atake ni Daegun, kaya naisip niya, gamitin ang tuhod, ay naku. Nagpumiglas si Seung Kwa at bumangon. Nang makabangon siya, nilinis niya ang bibig matapos ang suntok ni Daegun at naisip, hindi masama ang reflex niya. Hindi ko alam kung dahil ba alam niya ang teknik ko o